Sobrang lamig ngayon dito sa amin, kaya nag-isip ako na pwedeng lutuin. Buti na lang, meron pa kaming tirang bihon, kaya ito yung naisipan kong lutuin, sotanghon. Simple lang naman itong mga ingredients na isasahog ko sa lulutuin kong sotanghon. Ang unang ginawa ko ay nag-chop na ako ng bawang, sibuyas at saka yung hipon. Nung mainit na nga itong kawali ay naglagay na rin ako ng mantika. Sunod ko namang nilagay itong bawang at saka sibuyas. Igigisa ko lang itong bawang at saka sibuyas, tapos sunod ko namang nilagay itong hipon. Kung may manok naman kayo ay pwede yung isahog sa lulutuin yung sotanghon. Dahil wala kaming manok at ito lang yung available sa rep namin, kaya ito yung naisipan kong isahog sa sotanghon na lulutuin ko. O diba, hindi mo na kailangan ng manok para lang makapagluto ka ng sotanghon. Naglagay na nga rin pala ako dito ng atsuete. Ito yung magbibigay kulay sa lulutuin nating sotanghon. Ayun na rin po pala bahala kung gaano karami yung ilalagay nyong atsuete. Itong atsuete na to ay nabili ko pa sa Don Quijote. Buti na lang meron din mga Philippine food na binibenta dito sa Japan. Naghati-hati na nga rin pala ako dito ng carrots. Kalahating carrots lang yung ginamit ko dito. Depende po sa inyo kung gaano karami yung ilalagay nyo. Pagkatapos kong hati-hatiin, nilagay ko na rin sa kawali para mabilis lumambot itong carrots. Pagkatapos kong imekos-mekos, ay maglalagay na nga rin pala ako dito ng tubig. 2 tasang tubig lang muna yung nilagay ko dito para lumambot lang muna yung carrots. Nung kumulo na, ay naglagay na nga rin pala ako dito ng cabbage at saka dahon ng bawang. Etong dahon ng bawang ay optional lang naman. Kung wala po kayo nito, ay pwede naman wag nyo nang lagyan. Dahil wala akong manok, ay naglagay na lang ako dito ng chicken nor cubes. Kahit pa paano ay lasang manok pa rin itong lulutuin nating sotanghon. Naglagay na nga rin pala ako dito ng pampalasa. Tapos konting paminta lang yung nilagay ko dito para makakain din yung anak ko. It's time to taste na nga mga mare. Sobrang nagustuhan ko tong niluto kong sotanghon kasi napakasarap niya mga bi. Kahit wala kang manok ay pwede kang magluto ng sotanghon. Meron pala kaming dumpling kaya ito yung nilagay kong sahog. Ito nga yung itsura niya, maliliit siya na dumplings. Naglagay lang ako dito ng mga 6 na piraso, yung saktong-sakto lang sa amin. Tapos sunod ko namang nilagay ay itong bihon. Binabad ko nga lang pala ito sa tubig para mabilis na siyang maluto. Bili ko nga pala itong bihon na to dito lang sa malapit na supermarket sa amin. Itong bihon na to, ito nga rin pala yung ginagamit ko kapag nagluluto ako ng pansit. Okay lang naman siyang gamitin, parang sa Pilipinas lang din naman yung lasa. Pagkatapos nga ng mga ilang minuto ay eto na yung ating sotanghon. Parang excited na nga ako ipatikim to sa mag-ama ko. First time nga lang din makakatikim ng mag-ama ko ng sotanghon. O diba, napakadali lang lutuin. Hindi mo na kailangan ng maraming ingredients. Kung ano lang yung nasa rep mo ay pwede ka na makapagluto ng sotanghon. Kahit wala siyang manok ay pwede ka makapagluto nito. Diba na first time ko nga lang din magluto nito dahil nga taglamig, kaya ito yung naisipan kong lutuin. At isa pa, namimiss ko na rin kumain nito dahil ilang taon na din akong hindi nakakain ng sotanghon. Lagay na nga rin pala ako dito ng chili flakes. At eto na nga mga bi, matitikman na ng asawa ko itong niluto kong sotanghon. Sa kauna-unahang pagkakataon, ngayon lang makakain ng sotanghon itong asawa ko. Tuwang-tuwa nga ako habang pinapanood ko yung asawa ko na kinakain niya itong niluto ko. Etong asawa ko kasi ay minsan pihikan din sa pagkain. Kapag nagluluto ako ng mga Philippine food, minsan hindi rin niya kinakain kapag ayaw niya talaga. Kumakain naman siya, kaso yung tikim-tikim lang, yung hindi maramihan. Kaya sobrang tuwa ako dahil naubos niya tong first time na niluto kong sotanghon mga bi. Tinanong ko nga tong asawa ko kung nagustuhan niya tong niluto ko, ay kitang-kita naman mga bi, ubos na ubos. Tapos tinignan ko nga din tong anak ko kung kinakain niya ba tong niluto ko. Muna nga ay ayaw ng anak ko kasi daw baka maanghang. Dahil nga sa kulay mga bi, kaya akala ng anak ko ay maanghang itong niluto kong sotanghon. Sobrang nagustuhan talaga ng asawa ko itong sotanghon kasi meron pa siyang pa-take two. Halata naman, nasarap na sarap yung asawa ko, diba mga bi? Ilagay nga rin pala siya dyan ng maanghang dahil gusto ng asawa ko ay medyo maanghang na sotanghon. Sobrang excited na nga rin ako matikman itong niluto ko. Sobrang perfect kasi first time ko lang magluto ng sotanghon, pero grabe, ang sarap niya mga bi. Medyo naiinis nga lang ako dyan mga bi kasi napakahirap niyang i-chopstick. Kapag chinopstick ko ay dumudulas. Ito nga lang din pala yung gusto ko sa sotanghon, yung hindi siya masyadong masabaw. Depende po sa inyo kung gaano kadaming sabaw yung ilalagay nyo. Kasi kanya-kanya naman tayo ng paraan sa pagluluto. Shoutout nga pala sa friend ko na si Ethel Passion. Natanong niya kung paano ko niluto itong sotanghon. At dito na nga po natatapos ang aking mini vlog. Kung nagustuhan mo tong video na to, ay huwag mo kalimutang i-like, i-share, and i-follow. Ayun lang po, maraming salamat. Sayonara and bye!